Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. Day 18 na tayo guys, no? Napaka-consistent natin at tuloy-tuloy lang tayo. Sipag at tiyaga lang ang kailangan para magtagumpay. Pero hindi lang 'yon ang kailangan. Kailangan natin ito. Okay? We have to use our head and we have to have faith in God. Okay? Kasi kahit anong puwersa mo, kahit anong sipag mo, kapag hindi mo sinamahan ng panalangin sa Panginoon at pagtitiwala, kapag walang Diyos na umiiral sa'yo, hindi ka ganun ka-bless. Hindi sapat na masipag lang tayo at matalino. Kailangan natin ng Panginoon. Sabi nga sa Bible, di ba? Wala kang magagawa kapag ikaw ay malayo sa akin. Para ka tayong sanga na putol sa puno. Diba? Diba yung sanga kapag pinutol, pag malayo ka sa Diyos, sa puno, siya ang puno ng buhay. So if you do it by yourself, if you do it by your own, you will not be blessed. Kailangan natin ng Diyos. Okay? I know, now I offer myself to the Lord and I am committed to myself and to the Lord. That was all my focus. At I will be consistent at hindi ako magbabago. Hindi ako magbabago. I will stay humble and kind. I'm willing to change. I am willing to change. Although, hindi ko pa talagang naibabago yung sarili ko. But I know, someday, it will be automatic. I am a lovable. I am a kind. I am friendly. I am approachable. Okay? That was I want. That was all I want. Kahapon, maganda naman yung takbo ng araw ko kahapon. And I am blessed. And there was something happen. Hindi naman siya masama. Because I was listening to Mr. Miles Monroe about his wisdom about Father. And there was a friend of mine, just a friend, not a close friend. And we talk about God. And from the time we talk about God, he always criticized the Catholic Church. I said, nothing is wrong with the religion. We all have one God, and that was Jesus Christ. And we have faith also on Him. And maybe mayroon lang kasi ang tawag doon, may iba-iba lang ng way ng pananampalataya sa Panginoon. At may kanya-kanya kasi. Pero alam naman natin na yung Catholic, yung kauna-unahang religion na nabuhay dito sa mundo. Pero ang tinuturo ni Miles Monroe is about God, the kingdom of God. There's a misconception daw sa mga religious leader at sa mga religion like born again, like Catholic, like Baptist, Jehovah Witnesses, and Iglesia ni Cristo.
may misconception daw kasi sa ano, sa turo ng ano. Kasi tama eh. It's not about the religion. It's about your faith to God. Tama naman eh. Pananampalataya mo sa Panginoon. So ako, I'm not willing to change my religion kasi ito na yung nakamulatan ko, ito na yung naka kinagisnan ko eh. Lumaki ako ng Katoliko and mamamatay ako ng Katoliko. Okay? Because it's not about religion. If you say it's not about religion, so why should I convert myself or divert myself into other religion? If it's all about faith, yan, di ba? Alam ko, born again is against about the Catholic. Wala silang ibang ginawa kundi tuligsain yung mga maling katuruan o maling gawa yung ginagawa ng mga Katoliko. May mga santo, may mga ano, nagsasign of the cross. There's nothing wrong. I don't see, wala akong makikitang ano doon, mali doon. Kasi sabi nga sa law of attraction, di ba? Walang tama at mali dito sa mundo. Oh. Kasi yun yung devotion ng mga Catholic at yun yung way ng pagsamba ng mga Katoliko. Ang mag-sign of the cross bilang tanda at paggalang sa Panginoon. At yung tawag dito. At yung pagsunod, yung paggawa ng mabuti. Diba? Yun yung pinagtatalunan namin kahapon kasi daw, paano daw maliligtas ang tao? Sabi ko, maliligtas ang tao, ang taong tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi ko kabisado yung verse na, pero sabi niya hindi. Kasi lahat naman daw ng tao makakatawag sa Panginoon. Kaya nga, sabi ko nga, ang tao naman kasi hindi naman makakatawag sa pangalan ng Panginoon kung wala siyang pananampalataya. At hindi siya makakapanampalataya kung hindi siya nakapakinig ng tungkol about kay Kristo. Di ba? So, kung nakapakinig ka ng about kay Kristo, nagkaroon ka ng pananalig na at some point, maililigtas ka ng pananampalataya mo na yon. And sabi ko, at yung paggawa ng mabuti, yun yung way para ipakita natin na sinusunod natin ang salita ng Diyos. Sabi niya, hindi daw. Kasi lahat naman daw ng tao pwedeng makagawa ng mabuti kahit walang pananampalataya sa Panginoon. Sabi ko, tama ka. Tama, pwede nga naman. Kagaya ng mga Buddhism, Taoism. Pero yung Katoliko kasi kako. Yung Katoliko is excuse me. Yung Katoliko kako gumagawa ng mabuti kasi yun yung way ng pagbigay ng respeto, ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Minamali niya ako ng minamali. So, sabi ko, bakit there always a contradiction sa mga sinasabi ko? You always have a contradiction. Sabi niya, wala naman ang contradiction. Alam mo yung parang naninigas na siya. So, nanigas na rin ako. Kasi they are emphasizing na may mali sa ginagawa ng mga Katolik. There's nothing wrong. Yung mga na-divert nilang tao or mga na-convert nilang tao, yun yung mga walang masyadong
matibay na pananalig sa Panginoon. Na bakit mo kailangang lumipat ng ibang relihiyon para lang masabi mo na ika'y isang tunay na na nananampalataya sa Panginoon. Kung sinasabi nga na it's not about religion, di ba? It's about your faith with God, to God. So, yun lang i-share ko, yung mga nangyari kahapon. And everything was fine. At I'm so happy and grateful kasi magaan ang loob na sa akin ng mga tao sa paligid ko. Sila, yung mga boses, medyo hindi na nila ako pinag-iinitan. Thank you, Lord. Thank you very much. At sana tuloy-tuloy lang at sana ma-promote tayo. Hindi na ako nag-aangan ma-promote. Siguro maging maayos lang at tuloy-tuloy lang yung ganong klaseng pagkisama, samahan sa trabaho. At ganoon din naman sa mga ibang katrabaho. Pinagkikisamahan ko naman sila din ng maayos. Basa lang tayo sa binasa ko kagabi, no? Lahat ng binabasa ko is laging nakasulat dito. So, tinitake note ko lang yung mga, actually, yung parang sumasalamin sa akin na mga nangyari. So, yun, no? 8:24, 23, 22:50, Numbers 35:36, verse 2. And they said, the Lord commanded my Lord to give the land for inheritance by lot to the children of Israel. And my Lord was commanded by the Lord to give the inheritance of Zelophehad, our brother, into his daughters. So, ang sabi dito, and my Lord was commanded by the Lord to give the inheritance of Zelophehad, our brother, into his daughter. Yung Lord na sinasabi nito is yung, kunwari ako, may amo ako. Yung amo ko ay sinabihan ng Panginoon. Yung Lord dito is, and my Lord was commanded by the Lord. Yung by the Lord, so God, to give the inheritance of Zelophehad to our brothers and into his daughter. So yung mga mana ng to guys, mga pamana, mga ari-arian. Tapos, verse 3, and if they be married to any of the son of other tribes of the children of Israel, then shall their inheritance be taken from the inheritance of our father, and shall be put to the inheritance of the tribe whereunto they are received. So shall it be taken from the lot of our inheritance. So, inanalyze ko ito kagabi, no? Ito yung mga pag-aari ng isang magulang. Kapag di ba yung magulang nagkaroon ng anak, kunwari 2 anak. So, yung lote o yung lupa na ipamamana niya, yung pag-aari niya, is ipamamana niya sa 2 niyang anak. So, magkakaroon ng hatian. Tapos, yung nahati na yon, di ba nahati na, 2 na. Paano ba? Example ba ako dito? Di ba nahati na? Okay. Drawing natin. Para mas malinaw. Okay. Kunwari ito, may pag-aari siyang lupa. Nagkaroon siya ng 2 anak, ito nahati. So, yung isa niyang anak, yan, 2 niyang anak, di ba? Nagkaroon ng anak, 2 rin. Halimbawa, 2. So, magkakaroon ulit ng hatian ng lupa. Magiging. So, kapag ang anak niya daw ay daughter o babae, pag nakapag-asawa ng other tribe from Israel, yung lote na to is ibibigay, pamamana dun sa tribe na. Ganun yung nila. Pero sa atin kasi, ang lote na yan is sa daughter mo. So kapag nagkaanak yung anak mong babae, yung lote na yan is pamamana niya rin sa mga anak. Hindi ibibigay dun sa napangasawa niya. Okay, ganun sa kultura natin. So sa Bible, ganun yung katuruan na nila, na ni-emphasize.
So, ngayong umaga, Luke 7 verse 7, alas 7 ng umaga, 7:07. Wherefore, neither thought I myself worthy to come unto thee, but say in a word, and my servant shall be healed. So ito guys, yung kapag nagsisimba ka, ito lagi yung sinasabi bago ka mag-komunyon. Diba? Ito yung sinasabi. Ito, madalas ko itong na ano dati, pero Luke 7 verse 7 pala. Luke 7 verse 7, ito pala yung sinabi. Dito pala sinabi. Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be. So, praise God, praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon. At nag-enjoy ako magbasa, actually. Nag-enjoy ako magbasa ng libro, magbasa ng mga ganito. Ang dami kong natututunan. Actually, you don't need any book. Pero, only Bible, sapat na eh. Kaso, bago ako makabili ng Bible, nakabili na ako ng mga libro na to. So, ang nababasa ko pa lang dito is sa 2, 3, 4. Pang-apat pa lang to, hindi pa tapos. Yung Atomic Habits. Pero maganda rin kasi ang mga libro natin ngayon kasi tawag doon. May mga sa Bible kasi yung binili kong Bible, yung hindi pa nare-revise, yung James Version. Yung mga word na ginagamit kasi doon, hindi na siya applicable sa time natin. Although meron pa naman mga word na common at ginagamit pa rin natin. Dito kasi, ang daming kasing mga katuruan din na alam mo yun, na kagaya ng pointing and calling. Yung pointing and calling, ang binigay nilang example is about sa train station na bago umalis, binabanggit lahat ng mga kailangan gawin, yung mga mga na-prepare na. Gaya sa doktor, nung naoperahan din ako. Bago nila ako operahan, binabanggit nila yung pangalan ko, binabanggit kung ano yung operahan, anong parte, left arm, gumaganon-ganon sila eh. Tapos kung ano na yung next procedure na gagawin nila. Ang tawag pala doon is pointing and calling. Okay, basahin. Okay, tapusin ko lang. Ito okay. This process known as pointing and calling. Pointing and calling is a safety design to reduce mistake. It seems silly, but it works incredibly well. Pointing and calling reduces error by up to 85% and cut accident by 30%. Pointing and calling is so effective because it raises the level of awareness from a non-conscious habit to a more conscious level. So, yung pointing and calling guys, kasi meron na tayong habit. Kapag once na, di ba, meron pa ulit-ulit natin ginagawa yung isang bagay, kusa nang gumagalaw yung katawan natin kahit hindi na tayo nag-iisip. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng non-conscious habit. Kumbaga, hindi tayo aware doon sa mga ginagawa natin, sa sinusulat natin, na nagkakaroon tayo ng mistake. Ewan ko kung naranasan nyo na yan, pero naranasan ko na yan sa trabaho. Sa trabaho kasi, iisa na ang sinusulat ko. So, pagkakita ko ng hindi ko na dino-double check eh. O hindi ako nagdo-double check. So, anong nangyayari? Iba ang code na nailalagay ko. Tapos, ibang kulay, halimbawa, ibang kulay. Tapos, nailagay ko doon. Hindi ko na kasi kine-check kasi ina-expect ko, yun pa rin ang ginagawa ng production. O kunwari, white na FR, white. Yung pala, nagpalit na sila ng silver. Ang hindi ko alam. Kasi hindi ako nag-check. So, yung code at yung kulay na inailalagay ko is pang white pa rin. So, yun madalas ang nagiging mali ko dati. Kaya tayo medyo, hindi naman tayo na-demote, no?
ibinaba lang tayo ng puwesto pero the same, kampo pa rin ako. So, yun lang, yun yung kalagayan ng sabi ko, okey, pointing and calling pala. Kasi sa sobrang autopilot na yung katawan mo sa mga bagay na ginagawa mo, hindi ka na nagiging aware na mali na pala yung ginagawa mo. Yun yung kagaya ng pagmomotor, halimbawa, 'di ba pagkasampa mo ng motor alam mo na kaagad kung anong gagawin mo, hindi ka na nag-iisip. So, kadalasan minsan nagkakaroon tayo ng lapses o mga pagkakamali. So, that's it for today's video guys 'no, mahaba na yung video na 'to at kulang na yung oras natin, maliligo pa ako, pasok na naman sa trabaho. Last day, so chill-chill lang tayo at God bless us all. Thank you.